Pag-usapan natin ngayon yung paliwanag ng COMELEC. Bakit yung election paraphernalias na gagamitin sa May 12, nandun naka-stack lang sa isang private residence na wala man lang gwardiya na police or military. May paliwanag ang COMELEC tungkol niyan. Nakaka-insulto. So ito na. Viral kahapon, yung mabuti na lang at may concerned citizen nag-report doon sa barangay officials sa Buhangin, Davao City. Report din sa police, pinunta ng police doon. Kita, ang daming mga gamit sa eleksyon nandun sa private residence. Bakit? Ito, ang COMELEC nagpaliwanag. Basahin ko So, COMELEC Press Statement April 5, kapon pa ito. Patungkol sa paglaga ng mga Starlink satellite transmission devices at solar panels ng I1 Resource Joint Venture with Ardent Networks Incorporation sa Barangay Buhangin, Davao City. So, yung contractor ng COMELEC. Sabi dito, Intramuros, Manila, nakarating sa Commission on Election sa mga online reports. Diretso na lang ko sa paliwanag. Ang paliwanag nila ito, sabi. Ayon sa I1GB, ito yung kumpanya, kontraktor. Kanilang kinumpirma na ang naturang lugar ay isa sa kanilang staging hub, kung saan pansamantalang inilalagak ang sarili nilang kagamitan bago ang final delivery nito sa mga offices of the election officers sa mga karatig na bayan at lungsod, pati na sa buong lalawigan. Ayon pa sa tugon, pansamantala lamang ang paglalagak na ito dahil sa April 15, 2025 ay agaran na itong ikakabit sa mga voting at canvassing centers sa buong Davao Region batay sa schedule of deployment and installation para sa May 12 national and local election. Yun. So medyo mahaba-habang paliwanag ito. Meron pang second page. Ano ba ito? So, basahin ko ito, ma'am. Nililinaw para sa lahat na ang Starlink devices at solar panels ay para lamang sa transmission at walang kinalaman sa mga makina at programa sa pagbabasa ng mga balota at pagbibilang ng mga boto. At gagamitin lamang ang mga ito para i-transmit ang mga election returns at certificate of canvass. Ito ay walang election program o software na makaka-epekto sa paggamit ng mga automated counting machines at consolidation and canvassing system, pati na sa kabuuan ng election management system. Gayon paman, para sa karagdagang security, ito na nga, security and transparency. Yan po ang question yan, mga taga-COMELEC. Wag na kayong magpalusot. Nakakainis. Gayon pa man, para sa karagdagang security at transparency, ipinag-utos na ng Field Operations Group sa pamumuno ni Deputy Executive Director Olario sa I1 GB na alisin ang mga Starlink devices at solar panels mula sa kasalukuyang kinalalagyan ito sa Davao City at dalhin ng direkta sa mga kinaukulang election officers sa ilalim ng pagbabantay ng mga empleyado ng COMELEC at Philippine National Police. At pagkatapos ng paglalagak ng yun po, yung transparency and security, nabahiran na tuloy ang kredibilidad ng eleksyong ito.
sana naman COMELEC, gawin nyo yung trabaho nyo. Ano ba? Gusto nyo ba ng honest and credible election? Yung taong bayan, kami gusto namin yun. Ngayon, hindi nyo maalis ang pagdududa dahil sa kapabayaan ninyo. Hindi ako marunong sa technology. Anong kinalaman ko kung basta mayroon ng question mark, baka may niluluto. Ayusin nyo ang trabaho nyo. Sinisuldohan kayo ng taong bayan. Kasi very sacred po ang boto ng tao. Nakakainis yung boboto ang tao tapos may mangyayari lang dayaan na so wag na lang tayong mag-election kung ganyan. So, ito, binabasa ko ang mga comments, wala daw. Palusot lang daw kayo, mga COMELEC. Magbasa tayo, ha. Kaya, I'm sorry. I'm beginning to question mark the integrity of this election sa mga pangyayaring ito. Sabi ng Kitty Duterte FC, 1.4 billion ang project. Pero bahay lang ang ginawang staging hub. Bahay lang. Dapat i-secure ng pulis. Trabaho ng pulis yan. May nabasa ako na, yan, Ponteferrada. Staging hub, yung bahay. Patingin ng document ang nakalagay, ito, nakatrabaho sa forwarding business. Mindanao, Tabay. May mali sa kontraktor ng 1GB. Hindi ba kasali sa guidelines ng COMELEC na hindi dapat ilagay basta-basta? Sana yung nabasa ko na nakapagtrabaho siya sa billion ang kwarta ng eleksyon tapos ganun lang magtitipid kayo. COMELEC, dapat i-pull out niyan. Dapat ilagay sa secured and safe place. Hindi sa isang residential house. Basta yung nabasa ko, nakapagtrabaho na sa ganitong, nung last election. Nakalagay daw sa ban, secured ban, binabantayan ng mga pulis. Dapat ganon. Ngayon, nabisto kayo. Saka lang nyo ipapabantay sa pulis. Kaya, nakakainis po itong COMELEC. Sana wag nyo namang dungisan ang integrity ng eleksyon ito dahil napaka-importante sa ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan.